Isang dambuhalang kalansay ang lumitaw, ang mga mata nito'y naglalagablab ng gintong enerhiya, at ang pintig na pulang puso ay kita sa loob ng mga tadyang nito. Binalutan ng gininto ang liwanag, napaisip si Adele na halos hindi siya makapaniwala sa nasasaksihan. Hindi ka panipaniwala, bulong niya. Lalo pang lumaki ang kanyang mga mata nang mapansin niya ang simbolo, kapareho ng tato ng pamilya Asen sa kanyang leeg. Ang kalansay, binalutan ng mga eteryal na kadena at gintong liwanag, ay nagsalita sa isang malalim at umuugong na tinig. Tama ang kanyang hinala, ang traidor ng mundo ng mga demonyo ay konektado nga sa angkan ng Asen. Pagkatapos ay hinarap siya ng kalansay at marahang nagsalita, tinawag siyang anak ng Asen at sinabing makinig siya ng mabuti. Bagamat kinabahan at pinagpapawisan, mahinahong tumugon si Adele, handa siyang makinig. Mabigat ang tinig ng kalansay, tila bapaan ng matandang kalungkutan. Kung naririnig mo ang tinig kong ito, ibig sabihin, taglay mo rin ang paeneng ito, wika nito. Idineklara nitong si Adele ay, dugong kaos, isinilang mula mismo sa nilalang na ito. Binalaan siya na huwag hayaang lamunin siya ng chaos. Nagningning ng pulang liwanag ang dibdib nito habang nagpapatuloy. Ang chaos ay puwersang sumisira sa kaayusan ng mundo. Kapag nawalan ka ng sarili sa paghahanap sa kahulugan nito, kapahamakan ang hantungan mo. Habang nagsasalita, unti-unting naglaho ang anyo ng nilalang, naging alo ng madilim na enerhiya at mga pira-pirasong buto. Bumagsak ang mga kadena sa sahig, umuugong habang bumabagsak. Nakatitig si Adele habang tuluyang naglaho ang nilalang, naiwan lamang ang pusong itinam sa lupa. Ipinakita sa paligid niya ang mga lumulutang na teksto na kumpirmado na ang puso'y bumalik sa orihinal nitong walang buhay na anyo. Maingat niyang inabot ito. Nang hawakan niya ang puso, bahagya itong kumislat ng pulang liwanag. Sa kanyang palad, habang pinagmamasda ng kakaibang organo, ipinikit ni Adele ang mga mata at sinimulang damhin ang lakas nito. Isang bugzo ng likas na pagkilala ang bumalot sa kanya. Parang dama niya, isang kaloobang walang hanggang naghahangad at nagnanais ng pagwasak. Sa paligid ng kanyang kamay, nagsimulang lumutang ang maliliit na bato at alikabok. Naikumpara niya ito sa isang uri ng pagnanasa ng kanyang mga ninuno, ang lahing Asen. At saka biglang lumitaw sa harapan niya ang isang bughaw na ornate status window, ipinapakita ang kanyang impormasyon sa malamig at detalyadong paraan. Pangalan, erase. Lahi, kalahating demonyo. Disposisyon, kaguluhan. Talento, possession swap, mata, katangian, kuryosidad, immersion, killing intent, kadiliman, mana control, eyes of arrogance. Biglang, isang bagong katangian ang kumislap sa pinakailalim ng listahan. Psychokinesis. Napangiti si Adele habang napasigaw sa kanyang isipan na, sa wakas, nakuha na rin niya ang psychokinesis. Paon ng pananabik, pinalitaw niya ang kanyang mukhang masamang punyal na ngayon ay may bahagyang asul na aura habang ito'y lumulutang sa ibabaw ng kanyang palad. Sabik siyang subukan ang kanyang bagong kapangyarihan. Subalit nang subukan niyang kontrolin ito gamit ang psychokinesis, nahulog lamang ito at tumama sa batong sahig. Napansin niyang hindi dahil sa kakulangan ng mana kundi dahil mababa pa ang antas ng kanyang kasanayan. Kailangan pa niyang magsanay ng husto. Gayunpaman, ito ay isang di inaasahang malaking tagumpay. Hindi lang siya nakakuha ng impormasyon tungkol sa attribute na chaos, kundi pati na rin ng psychokinesis. Dahil wala na siyang makukuha pa sa lugar na iyon, at ang mga kalansay ng ninunong Asen ay nakakalat sa paligid, nagpasya si Adele na umalis bago pa siya mapansin ng iba. Ngunit sa kanyang paglabas ng silid, agad siyang hinarap ni Fran na nagtanong kung anong ginagawa niya at bakit siya naglalakad-lakad ng mag-isa. Agad niyang sinagot ng casual na naglakad-lakad lang siya sa paligid. Hindi kumbinsido si Fran at may bahid ng sarkasmo nang sabihin, talaga bang sa lugar na yun ka magpapahinga? Ang tanawin ng mga tao sa likod ng rehas ay. Ngunit binaliwala ni Adele ang patutsyada at mabilis na ibinaling ang usapan, tinanong kung nasaan si Luna. Inis si Fran na pinutol siya sa kalagitnaan ng pagsasalita, kaya't tinaasan siya ng boses at mariing tinanong kung saan niya balak pumunta habang nag-uusap pa sila. Bigla namang dumating si Luna, na ngayoy mukhang mas maayos ang ayos kumpara kanina. Masiglang binati siya ni Adele at tinanong kung nakatulog ba siya ng maayos.
Ngumiti si Luna at sumagot ng oo, maayos naman daw ang kanyang tulog. Sabi ni Adele, buti naman. Tulog na tulog ka kanina. Kung gusto kang dukutin, baka nadala ka na. Seryoso ang naging sagot ni Luna, bahagyang nanginginig ang tinig. Sinabi niyang kung hindi dahil sa kanya, hindi niya alam kung ano ang maaaring nangyari. Tinuwanan lang iyon ni Adele, sinabing wala yun at huwag na niyang isipin pa. Pero sa loob-loob niya, ngumiti siya ng may kapilyuhan. Ngayon, may utang na loob na sa kanya si Luna, at siguradong may mapapakinabangan siya roon balang araw. Di nagtagal, tinipon ng instructor ang lahat ng kadit. Masaya ang tono ng kanyang boses habang inihayag na magtipon na ang lahat. Sinabi niyang maswerte sila't walang nalaglag o nabigo sa pagsasanay. Tumingin siya kay Adele at may bahagyang ngiti habang sinabing, sa wakas, may anyo ka ng disenteng mandirigma, kahit kulang pa ng kaunti sa kinas. Pagkatapos ay inanunsyo niyang oras na para bumalik sa Saitan. Nakaramdam ng ginhawa si Adele. Sa wakas, makakaalis na rin siya sa lugar na ito, isang lugar na, kahit panandalian lamang, ay parang napakatagal sa pakiramdam habang sila'y naglalakad pabalik sa mas pamilyar at maaraw na estruktura ng Saitan Academy. Isang linggo matapos silang makabalik mula sa Oregon, tahimik na nakaupo si Adele sa silid-aralan. Napansin niyang hindi naman gaanong nagbago ang mga bagay, ngunit ang mga kadit sa paligid niya ay tila mas kalmado na wala ang takot na dati halatang halata. Ang kanilang karanasan sa pagsasanay ay tila naging mabisang sandata laban sa pangamba. Nagpasya si Adele na pagtuunan ng seryosong pagsasanay ang kanyang bagong psychokinesis. Habang nasa klase, palihim siyang nagsasanay sa ilalim ng mesa, pinapalutang ang ballpen gamit ang isip. Kasabay nito, batid niyang papalapit na ang midterms. Lagi na lang itong binabanggit ng mga instructor. Naalala niya ang isang mahalagang bahagi ng nobela. Sa midterms, ang mga unang taon ng Saitan Academy ay sisilakay sa Royal Academy. Ibig sabihin, ang midterms nila ay pagsalakay sa mundo ng mga tao. May lungkot sa kanyang isip habang iniisip kung ilan sa mga kadit ang makakaligtas sa pagsubok na iyon. Naputol ang kanyang pag-iisip nang mapansin niyang mag-isa si Luna, ang kanyang kulay rosas na buhok ay nakatikip sa kanyang mukha na nakasubsob sa mesa. May kakaiba sa ekspresyon nito. Lumapit si Adele at marahang tinapik ang kanyang likod, na naging dahilan ng kanyang pagugulat. Napatingin si Luna sa kanya na may gulat sa mga mata at nauutol na sinabing ginulat siya nito. Ipinaliwanag ni Adele na dahil hindi ito tumutugon, naisip niyang gulatin ito para magising. Habang masusing inoobserbahan, napansin niyang mukhang hindi maayos ang lagay ni Luna kaya tinanong niya kung may problema. Agad itong tumanggi, kumaway at sinabing wala namang nangyari. Muling nagtanong si Adele, ngunit nanindigan si Luna sa sagot niya. Tinanggap na lang ni Adele ang tugon nito at inanyayahan siyang mag-lunch. Nagulat si Luna sa alok at nagtanong kung seryoso siya sa sinabing lunch. Tinumbasan ni Adele ng tanong kung may iba ba siyang plano. Napangiti si Luna, kumislap ang mga mata at namula ang pisngi. Agad siyang sumagot na wala at gusto niya iyon. Kinumpirma ni Adele ang usapan, at sinabing magkita na lang sila sa harap ng cafeteria sa oras ng pananghalian. Tumango si Luna at mahina itong sumang-ayon. Sa isip ni Adele, napagtanto niyang kahit pabago-bago ng mood si Luna, madali itong basahin. Halatang hindi na ito gaanong takot sa kanya, at mukhang nakascore siya ng puntos sa mga nangyari sa Oregon. Kinahapunan, naghihintay si Adele sa labas, ngunit malapit nang matapos ang lunch at wala pa rin si Luna. Naisip niyang saan kaya ito nagpunta, at napagtanto na hindi rin siya sanay na kumakain ng mag-isa. Napabuntong hininga siya, tinanggap ang sitwasyon, at nagpasya na lang bumalik sa dorm para mag-ensayo. Pagtalikod niya, bigla siyang hinarap ng dalawang pamilyar na figure, si Lady Renee at ang isa pang babae na may maputing buhok at koronang parang tinik, si Diana. Napatigil si Adele, gulat na gulat at agad silang nakilala. Bumilis ang tibok ng kanyang dibdib at nasabi sa isip na kailangan niyang tumakas. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad niyang ginamit ang kanyang abilidad na position swap to move para mag-teleport palayo. Naguluhan si Renee at nagtanong kung anong nangyari, habang si Diana ay tahimik na napansin na parang may nakita siyang mga escort, pero inisip na baka nagkamali lang siya. Habang naglalakad ang dalawa paalis,
Iminungkahi ni Diana na baka abala lang ang mga ito kaya't magpatuloy na sila. Nakasilip mula sa likod ng palumpong, dahan-daang huminga ng malalim si Adele. Naisip niya kung bakit sila nandito at inamin sa sarili na delikado ang kombinasyong iyon. Naalala niya ang mga narinig niya sa organ at napagtanto ng may pangamba na kapag nalaman nilang isa siyang inapo ng pamilya Ain, sigurado na ang kanyang kamatayan. Bumalik ang alaala niya sa nakaraan. Siya ang naging susi sa pagbagsak ng mundo ng mga demonyo, at higit pa roon, siya ang pumatay sa hari ng mga demonyo. Sa totoo lang, pati na rin ang Reyna. Muling sumagi sa isip niya ang masakit at naglalagablab na alaala ng sandaling iyon. Buong pagpupursigi niyang inisip na kailangan niyang umalis agad. Habang nakatago pa rin, narinig niyang muling nagsalita si Diana, na parang may nakita talaga siya. Ngunit si Rene ay minabyutang huwag na lang pansinin ito at sinabing baka nga abala lang. Nang makitang tuluyan ng lumampas ang dalawa, muling huminga ng malalim si Adele at inamin sa sarili kung gaano kasikip ang kanyang pagkakaligtas. Paalala niya sa sarili, kailangan na niyang magdoble ingat mula ngayon. Matapos makaligtas kina Rene at Diana, napadpad si Adele sa isang liblib na bahagi sa likod ng cafeteria. Nagulat siya at inisip na mas maganda pala ang lugar kaysa sa inaakala niya. Naisip niyang bakit hindi pa niya ito napapansin noon. Ang payapang kapaligiran ay nagbigay sa kanya ng ideya, marahil ay mas mabuting doon na lang siya mag-ensayo kaysa sa masikip at mainit na silid sa dormitoryo. Ngunit bigla, isang sigaw ng takot ang pamunit sa katahimikan. Isang malakas at malinaw na sigaw ng tulong ang umalangaw na nagpadala ng kilabot kay Adele. Agad siyang napalingon, tiyak niya ang narinig. Ang tinig na iyon, wala nang iba kundi si Luna. Hindi na siya nagdalawang isip at agad na tumakbo patungo sa pinanggalingan ng sigaw. Pagsapit niya sa kanto, nakita niya ito. Nakaluhod sa lupa si Luna, nakaunat ang kanyang kamay habang nakikiusap sa isa pang estudyante na itigil ang ginagawa nito. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Adele habang lumapit siya at mariing tumawag, Luna. Hinarap niya ang tatlong estudyanteng nangaharas kay Luna, ang pink-haired na dalaga. Napasigaw si Luna ng pangalan niya, nanginginig ang boses sa takot habang inabot siya ng kamay. Kalma sa loob, mabilis na inunawa ni Adele ang nangyayari. Malamig ang boses niyang tinanong ang mga bully kung ano bang ginagawa nila sa kaklase nila, at inutusan silang tumigil at bumalik sa klase. Umirap ang green-haired na pinuno ng grupo, nilate siya sa pagprotekta sa kapwa kalahating demonyo, sinabing nakakadiri yun at hindi raw niya matitiis ang ganoong kahinaan. Isa pang bully ang nang-iinis pa, tinatanong kung paanong isang kalahating demonyo ang naging class president. Nagpatuloy ang green-haired na bully, sinabing mayabang na kahit si Adele ay hindi kakayanin ang tatlo sa kanila. Sumeryoso ang tono, naglabas ng may itim na anino na kumikilos sa paligid nila. Isa sa mga kasama niya ay napahikbi sa tensyon, habang ang dalawa ay halatang natatakot na. Si Adele, kalmado lang, hindi natinag. Kumislap ng mas matindi at mas madyugo ang kanyang aura. Tinuwanan niya ang banta nila at sinabing katawa-tawa iyon. Tinuligsa niya ang kanilang pagiging inutil sa simpleng patak ng killing intent, tinatanong kung paano sila naglakas loob na hamanin siya sa ganang estado. Nagsimulang mabulunan sa takot ang green-haired na bully, mahina na lang ang tinig, hindi makapagsalita sa sobrang kaba. Ganap ng kontrolado ni Adele ang sitwasyon. Tumitig siya kay Samuel na tahimik na nanunood sa gilid, napansin ang kakaibang marka sa pisngi nito na parang hugis gagamba. Nakakagulat, hindi man lang natakot si Samuel. Kalma itong nanunood, na hindi nakalampas sa paningin ni Adele. Si Luna, nasa likuran, tahimik at may hindi mabasang ekspresyon. Hinarap ni Adele ang mga nanginginig na bully, kalmado ang boses pero matatag ang awtoridad. Sinabi niyang malinaw na si Samuel ay wala namang balak makipaglaban kaya dapat na matapos na ang gulo. Pero nanatiling matigas ang ilan, kahit natatakot na, namutla at nauutaw sa kaba, hindi maintindihan ang lakas na bumabalot kay Adele. Nagningning ang pula at malamig na mga mata ni Adele habang binalaan sila na manahimik na lang, dahil ayaw niyang makita ang mga lamang loob nila bago magtanghalian. Lubos na napahiya at natakot ang grupo, agad tinulungan ang nahulog nilang lider na mahina na lang ang boses at lupaypay ang diwa. Nagmamadali silang umalis, may isa pang nadapa habang hinihila ang mga kasama. Patuloy na pinanood ni Samuel ang pag-alis ng mga iyon,
may bahagyang di mabasa ang ekspresyon. Napansin ni Adele ang di karaniwang kalmadong iyon, at naisip niyang bukod kay Luna, may isa pang hiyas na dapat bantayan. Napagpasyahan niyang pag-aralan pa si Samuel. Lumapit si Luna, maingat ang mga hakbang sa bato habang hinarap siya ni Adele. Tinawag niya itong Miss Luna, at tinanong kung ayos lang siya. Tumango si Luna, sinabing hindi naman siya nasaktan at nagpasalamat sa pagligtas. Ngumiti si Adele at sinabing mabuti kung ganoon. Dahil magsisimula na ang klase, iminungkahi niyang bumalik na sila ng sabay. Si Luna, na bahagyang namumula ang pisngi at maliwanag ang mga mata sa pananabik, ay naisip kung gaano ito kapanibik sa wakas ay matututo na sila ng totoong mahika. Pagpasok sa silid-aralan, si Adele, bilang class president, ay nagbigay ng maayos na utos para bumati ng saludo ang lahat ng kadit sa instructor. Sabay-sabay na sumagot ang klase ng formal na pagbati. Ang instructor, isang seryosong lalaki na may suot na salamin, ay kumatok sa mesa para makuha ang kanilang atensyon at inihayag na ang aralin sa araw na iyon ay tungkol sa mahikang praktikal sa totoong sitwasyon. Pag-aaralan daw nila ang sining ng pagtagong lihim at katahimikan. Tumaas ang interes ni Adele sa ideya na sa wakas ay tatalakayin na nila ang teknikong siya ang dalubhasa. Nagtanong ang instructor ng isang mahalagang tanong sa klase, paano matatalo ang isang tao na mas malakas kaysa sa kanila sa labanan? Siya na rin ang sumagot, sinabing ang sagot ay assassination, hindi lamang ito opsyon kundi isang kinakailangan dahil wala sa kanila ang kayang harapin ng isang bayani ng tao ng harapan at mabuhay. Napailing si Samuel at may halong pangungutya ang kanyang tawa, hindi impressed. Pagkatapos ay nagpakita ang instructor ng demonstrasyon ng stealth art. Habang kumikislap ang mahinang bughaw na aura sa paligid niya, inutusan niya ang klase na unti-unting painitan ang kanilang mga tato para maramdaman ang daloy ng mana at ilabas ito ng dahan-dahan. Kahit hilaw o marumi ang mana, ipinaliwanag niyang dapat nila itong ikalat ng pantay sa buong katawan. Pinagmasdan ito ni Adele nang may matalim na pag-iisip at naisip na mabibigo ang sining kung hindi balot ang buong katawan sa mana. Biglang nawala ang instructor sa kanilang paningin, naiwan lamang ang bahagyang bakas ng asol na enerhiya. May isang kadteng napaindak sa gulat. Nakilala ni Adele ang galaw na iyon at naisip na iyon ang dahilan kung bakit hindi nila napansin ang instructor noong nakipag-sparring ito kay Samuel. Muli itong lumitaw sa tabi ng mesa at inihayag na ang takdang aralin nila ay kopyahin ang ginawa niya, ikalat ng buo ang mana sa katawan. Inutusan niya ang lahat na pumikit, ipinaliwanag na mahirap ang eksaktong kontrol kaya dapat gawin ito ng unti-unti at walang pagmamadali. Habang nagsimula ang mga kadit na mag-focus, pinapalakas ng instructor ang kanilang loob, paalalang kahit naka-stealth sila, makikita pa rin nila ang bahagyang anyo ng sarili. Maingat niyang pinagmamasdan ang kanilang progreso. Bagaman hirap ang karamihan, inamin niyang may isang kaibigan silang namumukod-tangi. Ang katawan nito ay balot ng maliwanag na lilang aura. Ang kontrol at dami ng mana nito ay karapat-dapat sa lahi nito. Ngunit mas lalo siyang humanga kay Samuel, na ang anyo ay nagsimula ng maglabo, kumikislap sa berdeng aura. Ang talento nito ay higit sa karaniwan. Bigla siyang napatigil sa pag-iisip. May isa pang kadteng may pambihirang kakayahan, ang mismong pinagbalaan sa kanya ni Instructor Iris. Ang may bihirang katangiang chaos, si Pixie Adele. Agad niyang tiningnan ang upuan ni Adele, wala ito. Hindi makapaniwala ang instructor, na wala ito mismo sa harap ng kanyang ilong. Hindi niya sukat akalaing may makakapagtago ng ganoong husay. Samantala, naglalakad si Adele sa pasilyo, kampanteng nakabalot sa banayad na kumikislap na bughaw na aura. May pagyayabang sa isip niya na napakadali para sa kanya ang pagmaster ng stealth art dahil sa kanyang talento. Pinaplano na niya kung paano ito pagsasamahin sa kanyang chaos attribute at naisip ang bumalik na sa dorm para mag-eksperimento. Alam niyang laban sa totoong malalakas na kalaban, hindi sapat ang normal na kakayahan ng isang assassin. Kailangan niya ng mas mataas na antas. Nang papaliko na siya para umalis, narinig niya ang boses ng instructor na tinatawag siya. Huminto si Adele at bumaling, nagtatanong kung ano ang kailangan. Tinanong ng instructor kung iyon ba ang una niyang pagkatuto ng mahika. Kinumpirma ni Adele na iyon nga, kahit matagal na niyang nagagamit ang likas niyang kakayahan. Natawa ang instructor, halatang naiintriga, at inalok siyang bumisita sa kanyang laboratorio.
Nagulat si Adele at nagtanong kung bakit. Naging seryoso ang tono ng instructor. Ipinaliwanag niyang may bihirang talento sa mahika si Adele, bukod pa sa chaos attribute. Sabi niya, napakataas ng halagang pang-research nito. Pinroseso iyon ni Adele ng malamig at kalmado sa isip. Para sa kanya, kalokohan ang sinabi ng instructor kanina na ang assassination lang ang pag-asa nila. Gayunpaman, magalang niyang tinanggihan ang alok, sinabing may kailangan siyang asikasuhin ngayon. Medyo nadismaya ang instructor pero tinanggap ang sagot. Dagdag pa ni Adele, na may kaakit-akit ng ngiti, na siguradong bibisita siya sa susunod at ipinangakong pupunta. Sumaya agad ang instructor at hinimok siyang tuparin iyon. Habang palayo si Adele, naisip niya na kailangan na niyang magpanggap na isang henyo sa mahika rin. Pagbalik sa kanyang dorm room at nadatnan itong walang tao, nagpasya siyang ipagpatuloy ang sarili niyang mga plano. Napaisip siya na kailangan niyang tapusin ang isang bagay bago ang midterms, at para doon, kailangan niya ng teknik na mas mataas pa kaysa sa stealth art. Umupo siya sa kanyang kama, seryoso ang mukha habang inaalala ang especially iyan ng mundo ng tao na nagtatago sa mundo ng mga demonyo. Kung madiskubre ang presensya niya roon, kailangan niyang patayin ang especially iya anuman ang mangyari. Sa lahat ng paraan, inamin ni Adele na magiging mahirap harapin ang kalabang ito at nagpasya siyang paghusayan ang kanyang sukdulang kasanayan. Huminga siya ng malalim at nagsimulang mag-focus, unti-unting bumalot sa kanya ang bughaw na mana. Ang kanyang mga iniisip ay tumuon sa paglagpas sa simpleng pagtatago ng presensya, ang maging isang bagay na umiiral ngunit tila wala, ang burahin ng mismong ideya ng sarili. Habang kumakapal ang aura, ang kanyang katawan ay unti-unting nawala, halos hindi na makita kahit ng sarili niyang mga mata. Kumpiyansa niyang kinumpirma sa sarili na tapos na iyon. Ni hindi na niya makita ang sariling anyo. Pero habang ninanamnam niya ang tagumpay, biglang sumakit ng matindi ang kanyang ulo. Napahawak siya dito sa matinding sakit, hindi na niya kaya ang bigat ng strain habang may itim na mga hugis na parang mga galami ay umuusbong mula sa kanyang katawan. Nagsimula nang lumitaw ang mga side effect ng chaos attribute. Halos mabaliw siya, hinahabol ang hininga, tinatanong ang sarili kung humihinga pa ba siya. Ramdam niyang nagiging kakaiba ang kanyang katawan at kumikislap sa kapangyarihan, kaya nagpasya siyang pakawalan ito. Nagulat siya nang biglang lumiwanag ang kanyang katawan at hindi na niya mapatigil ang stealth technique. Balot ng kakaibang bughaw na liwanag, napatitig siya, mangha at takot sa ganap na pagsiklab ng kanyang kapangyarihan. Isang matinding bugzo ang nagpasiklab sa kanya ng husto, iniwan siyang litong-lito sa biglaan at sobrang tindi ng pakiramdam. Hindi na kinaya ng kanyang katawan, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, hingal at umungol ng mahina, Halata ang sakit, napahawak siya sa dibdib, lumabo ang mga pandama habang tinatablan siya ng matinding, nakakatakot na sensasyon. Nang makapagpahinga siya, na-realize niyang halos maubos ang kanyang mana, at iyon lang ang nagpatigil sa kapangyarihan, sa bandang huli ay iniligtas siya sa tuluyang pagkawala ng kontrol. Napansin niya ang mapaminsalang kapangyarihan ng chaos, kinikilala ang panganib nito ngunit iniisip din ang potensyal nito bilang isang lihim na sandata. Matapos niyang mapagtagumpayan ang bagong teknik na pinagsasama ang chaos at stealth, pinangalanan niya ito na absolute stealth. Si Samuel ay sumimangot at hinamon ang lakas ng loob ng nakaluhod na Adele na utusan siyang lumayo. Makikita sa naguguluhang ekspresyon at pagdikit ng kamay sa tenga ni Adele ang biglang pagkatanto, nawala ang pandinig niya. Pumasok ang sikat ng araw sa mga luntiang dahon, kitang-kita ang mga patak ng hamog at ang payapang landas ng kagubatan. Si Samuel, napapalibutan ng malaengkantadong liwanag sa kagubatan, ay nagulat, na pagtanto niyang gumana ng perpekto ang kanyang bagong teknik. Biglang may narinig si Adele at mabilis siyang bumaling sa pinagmumulan ng tunog. Nagulat siya habang inaalala ang isang linggong pagsubok kung saan paulit-ulit siyang nawalan at nakabalik ang kanyang mga pandama, na nagpapakita ng matitinding side effect ng teknik. Naiinis siya dahil hindi niya mahulaan kung anong pandama ang mawawala kapag ginagamit ang absolute stealth, at tumatagal lang ito ng 3 segundo. Nainis siya at napagpasyahang itatago muna ang delikadong teknik na ito para lamang sa mga kritikal at fatal na saksak. Matapos mabaigo ang kanyang mga eksperimento sa Chaos Trade, nagpasya siyang unahin ang pagpapalago ng kasanayan sa espada at mana.
Habang tinatanggap ang realidad na mawawalan siya ng magagawa sa susunod na mga oras, nahiga siya ng relax sa ilalim ng malinaw na kalangitan, kumpiyansang siguradong hindi siya mahuhuli sa klase dahil maaga siyang dumating. Ang langit ay maliwanag at malinaw, napapalibutan ng luntiang mga puno.